tinatago sa inyo kasalanan ko, pero sinisikap ko na hindi ako nagiging stumbling block na sabi ng Lord sa mga Pharisees, woe unto you, scribes and Pharisees, you shut the kingdom unto those who are willing to enter because you yourselves are outside the kingdom. Do not get confused. Do not mix up that you are in the church, you are in the kingdom of God. No! It's not a guarantee. Ang nasa kingdom ng Lord, ibig sabihin is pinagkaharian ka. Commandments, will ng Lord, ang nasa isip mo, pananalita mo, nasa kalooban mo. It's just like we are here in United Kingdom. Ang daming batas na hindi natin ugalit sa Pilipinas, pero yan ang batas dito. Apektado tayo. Kaya bakit? Kasi nasa United Kingdom tayo. Kung tayo ay nasa Kingdom ng Lord, may gusto man tayo, may luma man tayong pagkatao, pero pinagharian tayo ng Diyos, nangingibabaw ang kanyang kalooban. Kaya nga naman kasi sumasama si King Saul kasi nagkaroon siya ng ibang desire. Ang desire na niya, yung paghahari niya. Isa pa si Solomon. Si Solomon ba? Nag-backslide? Hindi. Dati ang gusto niya, sabi niya, bigyan mo ako ng karunungan para makilala ang tama at mali. Pero pagdating ng panahon, ang piniplease na niya yung mga asawa niya. Pero Pastor, Solomon ba nakaligtas? Masyadong walang binanggit ang Bible dyan. Pero wala tayong pruweba na binanggit ang Bible dyan na ligtas si Solomon at hindi. Pero doon siya magagaling ang Panginoon sa kanya. Magmula kay Bus. Okay, sa lipi. Sa lahi. Sa lipi o sa lahi. Pero hindi pinag... Panginoon na parutusahan siya. Pero walang sinabi din na ligtas siya. Pero wala sinabi. Sabi, hindi siya andin eh. Dahil ganun pa man. Pero kung titingnan mo ang attitude ng Lord, galit na galit siya. Galit sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, kung walang tinatangi ang Lord, pwede yung naging karanasan o judgment ng mga Israelita, karanasan din ni Solomon. Pero it is not our concern really whether Solomon is saved or not. Pero ang ipinapakita ko lang, ang punto ko lang dito is, kaya niya piniplace at tumalikod sa Lord kasi naging hangarin na niya, i-place yung mga asawa. Bakit sa asawa pala ito si Solomon? Ha? Tanda na siya. Tanda na. Hindi edad ang pinag-usapan doon eh. Ha? Pero hindi edad pag-usapan doon. Desire ng puso niya. Sino ba ang kanyang ipiplease? Ang Lord na nagpala sa kanya o yung asawa niya? Okay? Yes ba? Dahil wala na akong oras. To be mindful and word of these things leads us to wickedness. Kagaya ni Solomon. We have a surer and easier, a safer and more easier way to obtain the necessaries of this life than by caring and fretting about them, and that is by seeking first the kingdom of God. Amen. Amen. Okay? Do not say that this is the way to start. No, it is not the way, but to be well provided for. Kapag hindi ka raw pumasok sa trabaho dahil inuna mo ang pag-ahari ng Diyos, hindi mo ini-starve ang sarili mo, but it is the best way that we will be well provided by God. Amen. Okay? Prefer heaven and heavenly blessings far before earth and earthly delights. Yes? We must seek the things of Christ more than our own things. Amen. Talagang pinapatapos nila ako, no? In every day, in every day they come in competition, we must remember to which we are to give the preference. Walang nag-amen, ano? Baka sagutin ko naman kayo, pinapatapos nila. Okay, we do not have His kingdom because we do not seek it or make it first priority. Gets ba? Luke 12:32, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Last, do not worry about tomorrow. Why? Tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ibig sabihin niya, do not accumulate crumbles of problems in life. Sapat na daw yung problema mo ngayon, huwag mo nang dagdagan ng problema mo bukas, itakpak mo sa problema mo ngayon.
Ganyan ang gustong sabihin niya. Yung problema mo next week, yung problema mo next month, huwag mong i-top up sa problema mo ngayon. Yung problema mo ngayon, fix yan. Hindi yan topable. Hindi yan pinag-top-upan. Pinapatong-patong, pinagsabay-sabay mo yung problema mo. The thoughtfulness for tomorrow is needless. Huwag ka masyado balata, mabalisa sa tomorrow mo. Let tomorrow take thought for the things of itself. Bahala na ang bukas sa problema niya. Imbis bahala ang bukas, bahala ang Lord. Sinasarili natin yung problema. Hindi lang ngayon iniisip natin, paano na lang kaya ako? Hindi pa ako nakapag-asawa. If wants and troubles be renewed with the day, there are aids and provisions renewed likewise. Compassions that they are new every morning. Hallelujah! Maaaring iba yung problema mo, iba yung ngayon, problema mo bukas, sa sunod na araw, sa makalawa, next month, next year, pero the grace of the Lord, the compassion of the Lord is new every morning. Lamentation 3:22. Through the Lord's mercies we are not consumed because His compassions fail not. Verse 23, they are new every morning and great is God's faithfulness. Amen. Hindi na tayo nakukonsume, hindi na tayo naglaho, hindi tayo namamatay, hindi tayo napapahamak, maging yung mga mahal natin sa buhay because the grace of the Lord, the compassion of the Lord, they are new every morning. Challenge! Or, it is the will and command of the Lord that His disciples should not be their own tormentors. Siguro naintindihan naman yung tormentors, para mga sadista. Pinapahirapan mo masyado ang sarili mo. Ibig sabihin niyan, kapag nag-worry ka, ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Yes. Amen. Challenge? Who's tormenting your life? You or your circumstances? Baka naman hindi circumstances ang nagpapahirap sa'yo. Sarili mo. Sabi ng Philippians 4:6, rejoice in the Lord. Again, I say rejoice. Ibig sabihin, do not worry about your life. Kaya nga sabi, sumunod kayo. Sumunod kayo. Hindi sumunod eh. Sunod lang sila doon sa ano. Okay. Ang gusto ko pang sabihin dyan, may mga taong sunod sila. Pag sinabing humingi sila. Pero nung sinabi ng Bible na mag-rejoice kayo, hindi lahat ng tao nag-rejoice. Sabi ng Bible, do not worry, hindi lahat ng tao hindi nag-worry. Pastor, pwede ba tutuloy natin yung sa sungay? Yung sungay, ang dahil Anong sungay? sinabi mo sa sungay na. Kasi mga alit hindi ko sa sungay, Ano yung sungay? yung sa 169 ang dumating na. Okay, ano yan? May mga, ang Bible kasi, hindi lahat na nakasulat sa Bible ay literal. Medyo maubos ang oras natin. Pero ang gusto ko lang sabihin dyan, kung ito man ay nagiging figure of speech, parang imbaga, Sabi nila sa Satan, may sungay eh. out of context yun. Out of context yun. Huhugutin na lang nila ang isang verse at i-interpret sa gusto nila. May mga, halimbawa na lang dyan. Alam natin na sa 1 Peter chapter 5 verse 8, the devil is a roaring lion. Pero sabi sa ibang parte ng Bible, Jesus is the Lion of Judah. So, huwag nilang i-interpret according sa understanding nila, kundi interpret sa context. So, ang sungay, it signifies strength. Pero hindi na namalugan ang Lord natin may sungay. Yes, kalakasan nga. Kung ikinukumpara niya, halimbawa, sungay ng kalabaw, ang tibay noon. Kasi marami na kung nabasa sungay, kalakasan niya. Yes, alam natin na ang sungay, kapag sinasabi natin, may sungay ka na, para bagang naging demonyo ka na. Pero hindi nangangahulugan yung ang kalakasan ng Lord, ikinukumpara sa sungay. Ay, may kasamaan si Lord. May mga rules of interpretation kasi na dapat natin i-consider. Okay, isa pang challenge, what fills your mind? Ano daw ang pumupuno ng isip mo? Are you worry-free? Amen. Okay, conclusion. Luke 12:32 ulit. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah.